So, infringe. So, yung infringe sa law daw is actively breaks a law. So, ibig sabihin na talagang pinag-isipan mong hindi sumunod sa batas. Kaya doon na nga nakuha yung word na infringement. So, sa Internet Transaction Act, yung infringe content is yung ipinagbabawal na content. Mainly violates copyright laws. Yeah. So, yun yung bawal, no? So, yun yung, inano lang natin yung meaning ng word na infringe. So, ibig sabihin, actively violates a law. So, yun yung magandang bagay na isa pa natin natututunan, ano? Kahit sabihin mo na, dapat may alam tayo sa ganyan. Kasi kinakabit na rin yan, parte na rin yan ng Internet Transaction Act. So, as a computer science graduate, ayan na nga. Yeah. Kasi yun yung mga bagay na hindi nyo minsan papansinin sa una. Yeah. Tapos magdadahilan kayo, anong excuses ang ibibigay nyo kapag di ba? Sa mga estudyante ngayon, anong excuses ang maibibigay nyo? Di ba? Lahat ng ginagawa nyo sa computer, lahat ng ginagawa nyo sa industry, konektado sa ibang mga bagay. So, anong excuses ang ibibigay nyo kapag hindi nyo to alam o ngayon nyo lang to nalaman? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paano kung may kausap kayong abogado, may kausap kayong CPA? Oh. Yun, paano kung may, hindi lang kapwa systems analyst, hindi lang analyst programmer yung kausap nyo minsan yung, chief finance officer, chief knowledge officer. Minsan kasi ang kausap nyo lang, chief knowledge officer. Bira nyo makausap yung chief finance officer o yung CPA ng grupo, pinakamagaling o pinakamataas na posisyon na CPA sa kumpanya nyo, di ba? Paano pag sila nakausap nyo? Paano kayo makaka-relate sa kanila? Kasi sila din, humahanap din sila ng paraan para makarelate sa inyo. So, yung word na yon, yung infringe na lang example, paano kung may kausap kayong lawyer? Tanggalin mo yung infringe content, tanggalin mo yung content, infringe lang. Kasi yung content, sigurado ko, alam nyo na yun. Pag yung word na infringe, ano yun? Diba? Kung may ginugoogle kayo, yun. Isama nyo yun. Wag yung puro kayo technical part. Kasi dapat yung technical part, sa eskwelahan pa lang, second nature na yun. Lagi lang yung sumusunod sa bago. Na-update yun, pero dapat meron ding bagong pumapasok sa inyo. Kagaya nitong mga word na to. Yeah. So, yun lang yung bago nating natututunan. Infringe, ibig sabihin, actively o sinadyang i-violate yung batas. So, yun lang po.